Ang bansang Pilipinas ay isang bansang kopya lamang ng kanyang mas malaking kapitbahay sa Asya. Ang palihim na paniniwalang ito, na matagal nang kumakalat sa buong mundo, ay lubusang binaligtad ng isang ipinagbabawal na pagsusuri mula sa isang scholar ng Cambridge University. Ang nakapagpagulantang sa buong Europa ay ang tunay na kalikasan ng nakatagong kakayahan ng mga Filipino na matagal nang itinuturing na ordinaryo. Ngunit hindi napapansin kahit ng mga Filipino mismo. Bakit ang isang maliit na bansang arkipelago na may limitadong likas na yaman at napapalibutan ng malalaking bansa sa kontinente ay hindi kailanman nalunod sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan, bagkus ay patuloy na nangunguna sa mundo? Kapag nalaman mo ang sagot, mararamdaman mo ang matinding pagmamalaki na ipinanganak ang isang Filipino. Ito na ang sandali ng matinding katotohanan na ibinunyag sa publiko na nagpabago sa pananaw ng mundo ng 180 degrees at nagbigay ng malalim na paggalang sa Pilipinas. Ibinabahagi namin ngayon ang sandaling iyon na ikinagulat ng mga bansa sa mundo. Ang nakakagulat na pagsusuri sa pagkilos ng mga Filipino na nagpakaba sa buong Europa at ang katotohanang nakatago sa likod nito. Isang nakakagulat na katotohanan ang inihayag. Nakakagulat na isipin na ang China ay may napakalaking lupain at populasyon na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Ngunit may mas mahalaga pang katotohanan. Bakit ang bansang arkipelagong ito ay nagawang bumuo ng sarili nitong natatanging kultura sa tabi ng isang malaking bansang kontinental at nakamit ang pamumuno sa mundo? Aalamin natin ang katotohanang lumabas sa gitna ng matinding pagtatalo ng dalawang scholar at ang kahulugan ng lahat ng ito sa pamamagitan ng isang partikular na pangyayari. Bago iyan, kung maaari ninyong pindutin ang like button sa loob lamang ng 1 segundo, malaking tulong ito sa paggawa ng video. Ngayon, simulan na natin ang pangunahing bahagi. Kumusta? Ako si Dr. Ethan Hayes, isang iskolar na nag-aaral ng Silangang Asya sa Cambridge University. Ngayon, ibabahagi ko ang tungkol sa nakakagulat na pangyayari na naranasan ko sa Pilipinas at ang kultural na lihim na aking natuklasan doon. Ang aking interes sa Pilipinas ay nagsimula noong nag-aaral ako para sa aking master's degree nang hindi sinasadya akong makakuha ng isang aklat ng kasaysayan ng Filipino. Naalala ko na labis akong humanga sa matatag na diwa ng mga Filipino na nagawang ipagtanggol ang kanilang kultura sa kabila ng walang humpay na pagsubok at mga natural na kalamidad. Kahit na matagal na akong nag-aaral ng kultura ng Silangang Asya sa universidad, patuloy akong naakit sa natatanging aspeto na tanging ang Pilipinas lamang ang mayroon. Lalo na akong nagulat sa matinding pagkakaiba sa pagitan ng heograpikal na laki ng Pilipinas at ng kanilang mga nagawa. Ang China ay may mas malawak na teritoryo kaysa sa Pilipinas. At ang mga kalapit na bansa ay mayroon ding mas malaking lupain at populasyon. Nais kong alamin ang lihim kung paano nagawang magkaroon ng Pilipinas ng napakalakas na pagkakakilanlan sa kultura at pandaigdigang impluwensya sa gitna ng ganitong mga limitadong kondisyon. Ang Pilipinas ay isang bansang arkipelago na malapit sa kontinente. Ngunit tila ang mismong kapaligiran na iyon ang naging puwersa sa pagbuo ng mas matibay na pagkaorihinal at pagkamalikhain. Habang lalo akong nag-aaral, mas ninais kong malaman kung gaano kahanga-hanga ang Pilipinas kumpara sa mga kalapit na bansa at kung bakit. Nagpasya akong magtungo sa Pilipinas para sa isang taong research fellowship. Sa unang araw ko sa Maynila, ang dumadaloy na enerhiya mula sa Ninoy Aquino Airport ay parang ang buong lungsod ay humihinga. Ang tanawin ng mga modernong skyscraper na napagsama ng husto sa mga matatandang tradisyon na lubos na naiiba sa tahimik na campus sa Inglaterra ay nagpapakita ng lakas ng Pilipinas. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may talagang natatanging bagay akong matutuklasan dito. Pagkaraan ng halos 1 buwan sa Pilipinas, ginanap sa University of the Philippines, diliman ng isang Comparative East Asian Cultural Academic Conference. Tamang-tama ang komperensya sa aking paksa ng pananaliksik at nagpapasalamat ako na naging isa ako sa mga tagapagsalita. Doon ko unang nakilala ang isang partikular na propesor. Ang kanyang presentasyon ay talagang nakakagulat. Tila hindi niya pinagdudahan na ang kultura ng Filipino ay nabuo lamang bilang resulta ng impluwensya ng mga kalapit na bansa. Karamihan sa kultura ng Filipino ay nabuo sa ilalim ng impluwensya ng kontinental na Asya. Ang baybayin man ay isa lamang pagbabago ng mga matatandang sistema ng pagsulat. Ang ating tradisyonal na kasuotan ay hinango rin sa mga damit ng kontinente. Maaari ring sabihin na ang lutuing Filipino ay nagmula sa mga pagkaing kontinental. Maging ang sining ng pakikipaglaban ay isa lamang pagbabago ng mga martial arts ng kontinente. Habang patuloy siyang nagsasalita, ang silid ay binalot ng malamig na katahimikan. Ang mga eskolar na Filipino ay tila nagpipigil ng galit. Ngunit walang nagbukas ng bibig. Hindi pinansin ng propesor ang katahimikan ng mga eskolar at patuloy niyang tinutulan ng mga makasaysayang tagumpay ng Pilipinas.
Ang mga artifacts ng Filipino ay natutunan lamang mula sa teknolohiya ng kontinental. Ang mga sinaunang ideya ay isa lamang pagsasama-sama ng mga kaisipan mula sa kontinente. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay resulta lamang ng pagsunod sa modelong kanluranin. Sa bawat salita niya, isang hindi mapigilang damdamin ang sumulpot sa akin at nanumpa ako na hindi ako magpapatali sa kanyang pananaw. Gayunpaman, pinanatili kong kalmado ang aking sarili at naghintay hanggang matapos ang presentasyon. Dumating ang oras ng tanungan, isang sandali ng tensyon at mabilis kong itinaas ang nanginginig kong kamay. Professor, isang malinaw na katotohanan na ang kultura ng Filipino ay naimpluwensyahan ng mga kalapit na bansa. Ngunit hindi ba masyadong makitid na pananaw ang ituring lamang itong isang simpleng panggagaya? Ang kultura ay laging may interaksyon at ang Pilipinas ay natatanging binago at pinaunlad ang impluwensyang iyon. Hindi ba mas kawili-wili sa pananaliksik ang dahilan kung bakit nagawang mapanatili ang napakalakas sa pagkakakilanlan sa kultura sa loob ng limitadong teritoryo? Ang kanyang reaksyon ay, tulad ng inaasahan, nakakadismaya. Nabasa ko ang papel ni Professor Hayes, ngunit labis mong pinahahalagahan ang pagiging orihinal ng kultura ng Filipino, sabi niya, at agad niyang binaliwala ang aking pananaliksik. Sa mga salitang iyon, muling napuno ng tensyon ang silid. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit sa loob, nag-aapoy ang galit dahil sa kanyang saloobin. Sa sandaling iyon, isang mas matibay na desisyon ang nabuo sa aking puso. Kailangan kong patunayan sa akademikong paraan ang pagiging orihinal ng kultura ng Filipino na kanyang tinanggihan at ang pagwawasto ng kanyang pananaw na puno ng pagtatangi ay dapat maging pangunahing layunin ng aking pananaliksik. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking seryosong kultural na paggalugad sa Pilipinas. Habang mas lalo akong naghahanap, mas naging kawili-wili ang misteryo kung paano nagawang paunlarin ng Pilipinas ang isang natatangi at matatag na kultura sa tabi ng malalaking kapangyarihan. Ang una kong tinutukan upang patunayan ang pagka-orihinal ng kultura ng Filipino ay ang sipag at tiyaga kasipagan at tiyaga at tradisyonal na teknolohiya. Ang pagtanggi ng propesor sa pagiging orihinal ng kultura ng Filipino sa kumperensya ang nagtulak sa akin at nais kong salungatin ang kanyang makitid na pananaw sa pamamagitan ng makasaysayang ebidensya. Ang mga sining at kasanayan ng mga Filipino sa paggawa ng mga gamit at armas tulad ng kampilan o bolo ay nagtataglay ng kahangahangang kalidad na higit pa sa anumang nakita sa mundo noong panahong iyon. Ang teknolohiyang ito na nagpapatuloy sa loob ng daan-daang taon ay higit pa sa simpleng paggawa ng sandata. Umabot na ito sa antas ng sining na pinagsama ang espiritualidad at teknolohiya. Habang mas lalo kong inaaral kung paano ang gayong makabagong teknolohiya ay nabuo sa Pilipinas, nakita ko ang masinop na pamamaraan ng paggawa at ang makabagong pag-iisip ng mga Filipino. Kapansin-pansin na ang teknolohiyang ito ay hindi lamang isang nakahiwalay na imbensyon, kundi produkto ng natatanging pag-iisip ng mga Filipino at ng diwa ng likhang kamay craftsmanship na nagsusumikap para sa lubos na pagiging perpekto. Higit pa rito, ang ganitong teknikal na pagkamahinahon at diwa ng pagbabago ay humantong sa kasalukuyang pandaigdigang pamumuno ng Pilipinas sa mga larangan ng software, BPO at precision engineering. Tila ang kalagayan ng Pilipinas na may mas maliit na teritoryo kaysa sa mga kalapit na bansa ngunit hindi nagpapahuli sa teknikal na pagbabago ay nagsimula rito. Sunod sa teknolohiya, sinuri ko ang sining at heritage ng Filipino, lalo na ang mga earthenware tulad ng manunggol jar at ang sining ng paglililok sa kahoy. Upang kumpirmahin ang katotohanan ito, paulit-ulit kong binisita ang mga museo at pook na pamana sa Pilipinas. Ang National Museum of the Philippines ay nagbigay sa akin ng malaking sorpresa. Lubos akong humanga sa tanawin ng maraming tao na tahimik at seryosong nagmamasid sa koleksyon na kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Ang ganitong kultural na lalim na hindi makikita sa ibang lugar ay nagpapakita kung gaano pinahahalagahan at ipinagmamalaki ng mga Filipino ang kanilang pamana. Kahanga-hanga ang museo mismo. Ngunit ang kapaligiran ng exhibition space ay elegante at maliwanag, na parang naglalakad ka sa isang pino at malinis na espasyo. Sa gitna nito, ang espasyo na pinagtanghalan ng mga sinaunang artifact ay talagang espesyal. Pagkatapos dumaan sa isang medyo madilim na daanan, lumitaw ang mga artifacts na naiilawan at ang manunggol jar na nakita ko sa huli ay hindi mailarawan sa ganda. Salamat sa espasyo na idinisenyo upang makita ito mula sa 360 degrees. Lubos kong nasaksihan ng tunay na halaga nito nang walang anumang sagabal. Ang artipaktong ito, na nagpapahayag ng paniniwala ng mga sinaunang Filipino sa kabilang buhay, ay lumampas sa simpleng simbolismong panrelihiyon
at nagtataglay ng malalim na halagang estetika. Naalala ko na labis akong humanga nang makita ko ang mga talaan na pinuri ng mga internasyonal na art historian ng mga ito na nagsasabing walang katumbas na ganoon kataas na antas ng sining sa silangang Asya noong panahong iyon. Ang detalye at texture na nakita ng malapitan kumpara sa larawan ay talagang nakamamangha at ang karanasang iyon ay hindi lamang sa paningin kundi sa lahat ng pandama. Higit pa rito, ang mga sinaunang artifact tulad ng iba pang mga gawaing sining ay mga obra maestra na hindi kailanman nagpapahuli kung ihahambing sa mga gawa mula sa anumang kultura sa mundo noong panahong iyon. Ang mga dinamikong disenyo na inukit sa kanila ay nagpapakita ng mundo at artistikong kakayahan ng mga sinaunang Filipino. Sa museo, nakita ko rin ang iba't ibang tradisyonal na sining. Napakalaking retablo altarpiece na nakalagay sa gitna ng gusali. Mga marangal na pagpipinta na may temang relihiyoso at pintura na nagpapakita ng buhay at kalikasan. Bukod pa rito, nakita ko rin ang mga sining na naglalarawan ng komplikadong pag-unawa sa mundo at mga sinaunang akda ng literatura na nagpapakita ng isang kultura na mas maunlad kaysa sa kanluran. Ang lahat ay punong-puno ng makasaysayang halaga. Ang paghambing at pagsusuri sa mga artipakto ito sa mga kontemporaryong kultural na pamana ng Tsina at mga kalapit na bansa ay nagkumpirma sa katotohanan na ang kultura ng Filipino ay hindi lamang naimpluwensyahan ng mga kalapit na bansa, kundi nagkaroon ng sarili nitong natatanging estetikong pananaw at teknikal na kakayahan. Kahanga-hanga na sa gitna ng maraming digmaan at pagsubok, kung saan maraming kultural na pamana ang nawasak sa ibang mga bansa, nagawang pangalagaan ng Pilipinas ang sarili nitong kultural na pamana. Kung ang kultura ng Filipino ay simpleng pagbabago lamang ng kultura ng kontinental, tulad ng sinasabi ng propesor, bakit mayroong napaka-orihinal at mataas na antas ng sining? Ang kanyang argumento ay malinaw na batay sa isang makitid na pananaw. Sa katunayan, kung mas titingnan pa natin, mayroon ding maraming ebidensya na ang mga aspeto ng kultura ng Filipino ay nagbigay impluwensya sa mundo. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, oras na para ituon ang aking pananaliksik sa isa pang natatanging aspeto ng kultura ng Filipino. Ang wika. Wika. Ang pag-aaral ng wika ng Filipino-Tagalog, Filipino at ang sinaunang sistema ng pagsulat, ang baybayin, ay ang pinakamalinaw na ebidensya ng pagiging orihinal ng kultura ng Filipino. Sa komperensya, ang pagigiit ng propesor na ang baybayin ay isa lamang simpleng panggagaya ng mga script ng kontinental ay pumukaw sa aking kuryosidad at nagpasya akong magsaliksik ng mas malalim tungkol dito. Upang makakuha ng tumpak na impormasyon, personal akong bumisita sa mga espesyal na museo at archival center. Doon, ipinaliwanag sa akin ng curator ang kasaysayan at prinsipyo ng wika at sistema ng pagsulat ng Filipino at nagkaroon ako ng ganap na bagong pananaw. Ang pinaka nakakagulat ay ang pagiging angkop ng wika ng Filipino para sa digital age. Ang kakayahan nitong epektibong siksikin ang impormasyon at mapabilis ang pagproseso ng impormasyon ay isang malaking bentahe. Nalaman ko rin ang katotohanan na ang mga pandaigdigang kumpanya tulad ng Google at Microsoft ay nag-aaral ng mga sistema ng pag-input ng Filipino at natural language processing. Nakakamangha na ang isang sistema ng wika na nabuo sa loob ng daan-daang taon ay gumaganap ng napakahalagang papel sa mga pinakamodernong teknolohiya ng ika-21 siglo. Ang isa pang nakakagulat na punto ay nang makita ko ang balita na maraming salitang Filipino ang bagong naitala sa Oxford English Dictionary habang nag-aaral ako ng pandaigdigang impluwensya ng wikang Filipino. Kabilang dito mga salitang tsinelas, bayanihan, malasakit, diskarte, at BP. Ang katotohanan na napakaraming salitang Filipino ang naitala sa respetadong diksyonaryo ng Britanya ay malinaw na ebidensya ng pandaigdigang impluwensya ng kultura ng Filipino. Lalo na, ang konsepto ng malasakit deep care, concern, ay binigyang kahulugan na lumalampas sa simpleng pag-aalala at sumisimbolo sa natatanging estetika at pop culture ng Filipino. Habang lumalalim ang aking interes sa wikang Filipino, nagkaroon din ako ng interes sa iba't ibang dialekto. Ang isang propesor mula sa UP Diliman ay may kakaibang ritmo sa kanyang pagsasalita na parang kumakanta, na talagang nakakaakit. Ipinaliwanag niya na ang iba't ibang dialekto ng Filipino ay nagpapakita ng kasaysayan at kultural na katangian ng bawat rehiyon at sa pamamagitan nito, mas lalo kong naunawaan ang pagkakaiba-iba at yaman ng wikang Filipino. Upang mas maunawaan pa ang ganda at kahusayan ng wika ng Filipino, naghanap ako ng mga klasikal na panitikan at labis akong naantig sa mga epikong bayan at mga sinaunang kurido.
Nakakamangha na ang mga sinaunang Filipino ay gumamit ng wika upang maipahayag ang mga damdamin sa sensitibong paraan. Ito ay isang kultural na napaka-advanced na phenomena kumpara sa pandaigdigang pananaw noong panahong iyon kung saan ang pagsulat ay ginagamit lamang para sa talaan ng ilang piling tao. Sa pagsusuri sa impluwensya ng wika sa pag-unlad ng isang bansa, napagpasyahan ko na malaki ang epekto nito sa mataas na antas ng literasiya, edukasyon at tagumpay sa kasalukuyan. Dahil sa paglaganap ng pagbasa at pagsulat, nagawang makamit ng Pilipinas ang modernisasyon sa maikling panahon at ito ang naging pundasyon ng pag-unlad ng ekonomiya at pagpapalakas ng kultural na kompetisyon. Higit pa rito, ang wikang Filipino ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon, kundi pinagmulan ng pagkakakilanlan at pagmamalaki ng mga Filipino. Ang sandali na nalaman ko na ang sistema ng wika ng Filipino ay natatangi kung ihahambing sa anumang ibang sistema ng wika ay nagbigay ng malinaw na ebidensya kung gaano kamakitid ang pananaw na ang kultura ng Filipino ay simpleng, panggagaya lamang ng mga kalapit na bansa, tulad ng sinasabi ng propesor. Batay sa mga resultang ito ng pananaliksik, isinulat ko ang isang draft ng papel na pinamagatang wikang Filipino, isang sistema ng pagsulat na umaalingaw sa digital age. Sa pamamagitan ng aking pananaliksik sa Pilipinas, mas lalo kong naunawaan ang matatag na pagsisikap at pagkamalikhain ng mga Filipino upang pangalagaan ang kanilang kultural na pagkakakilanlan. Ngayon, ang aking interes ay lumawak sa makasaysayang pagsubok na naranasan ng Pilipinas at ang epekto nito sa diwa ng mga Filipino. Habang nag-aaral ako ng makasaysayang pagsubok ng Pilipinas, nakaranas ako ng mga sandali na labis akong naantig. Sa kabila ng paulit-ulit na digmaan, pananakop, matitinding sakuna, at mga panahon ng kawalan ng pag-asa, nagawang paunlarin ng mga Filipino ang sarili nilang natatanging emosyonal na enerhiya. Sa gitna nito ay ang damdamin ng malalim na pagtitiis, deep endurance, bayanihan, communal unity, at discarded grit, resourcefulness. Nang ipaliwanag ng isang kaibigang Filipino ang damdaming ito sa akin, parang nagkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle sa aking isip. Ang malalim na pagtitiis ay isang malalim na damdamin ng pagpapahalaga sa kagandahan sa gitna ng pagdaan at pagiging panandalian ng mga bagay. Ngunit kaakit-akit ito dahil nagbabago ito sa artistikong enerhiya na sumisipsip sa kalungkutan, hindi lamang simpleng kalungkutan. Sa tuwing nanonood ako ng tradisyonal na sining o nakikita ko ang isang tanawin ng pagbagsak ng kalikasan, nakaramdam ako ng kilig sa tahimik ngunit matinding pagpapahayag ng damdamin. Tila ang kakayahang ito na isalin ang kalungkutan at pagiging panandalian sa kagandahan ang nagpapakita ng tunay na lalim ng kultura ng Filipino. Sa kabilang banda, ang bayanihan at malasakit ay mga damdamin na hindi ko ganap na maisasalin sa Ingles. Ngunit kabilang dito ang lahat ng ugnayang pantao, init at kamalayan sa komunidad. Naramdaman ko ang malasakit na ito nang bisitahin ko ang isang sari-sari store sa isang lumang komunidad ng Maynila. Nang bigyan ako ng benta ng may-ari o nang may isang hindi ko kilalang tao na nagpakita ng daan sa akin nang ako ay naligaw. Ang diskarte ng mga Filipino ay isa ring antas ng pagkamangha. Mahirap isalin ang salitang ito ayon sa diksyonaryo, ngunit maaari itong bigyang kahulugan bilang matibay na diwa at pagiging maparaan na hindi sumusuko sa anumang sitwasyon. Nakita ko ang diskarte ng mga Filipino sa eksena ng mga tao sa palengke na nagtatrabaho habang nagdadala ng mabibigat na karga, o ang mga delivery rider na naghahanap ng mga customer kahit sa gitna ng malakas na ulan. Higit pa rito, ang diwa ng sipag at tiyaga, diligence and perseverance, ang siyang pinakapuso ng aking pananaliksik. Ito ay maaring pakinggan na medyo luma, ngunit sa katunayan, ito ay nangangahulugan ng pagiging matigas ang ulo at pagiging matiyaga na hindi sumusuko hanggang sa huli. Ito ang diwa ng mga taong nagtayo ng isang ekonomikal na kapangyarihan mula sa wala pagkatapos ng digmaan, at ang diwa ng mga lumikha na nagtatag ng isang malaking fanbase sa buong mundo sa larangan ng sining, pelikula at pop culture. Nang bumisita ako sa isang memorial center para sa mga sakuna, hinarap ko ang bakas ng pagdurusa na naranasan ng mga tao. Sa pagtingin sa mga naiwan, naisip ko na ang kanilang diskarte at kakayahang mabuhay hanggang sa huli at makabangon sa kabila ng ganitong matinding sitwasyon ay nakaukit sa DNA ng mga Filipino ngayon. Sa pagtingin sa mga materyales na ito, nakita ko ang panimulang punto ng himala ng paglago sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo mula sa isang bansa na ganap na wasak sa loob lamang ng ilang dekada. Ang katotohanan na
Ang isang bansa na umaasa sa tulong ng ibang bansa ay naging isang bansang nagbibigay ng tulong ay patunay mismo ng pagiging matatag ng mga Filipino. Ang isang matanda na nakilala ko sa palengke ay nagsabi sa akin, ang dahilan kung bakit kami buhay pa ay dahil nagtiis lang kami, parang paghinga. Nagsumikap lang kami upang mabuhay. At bago namin namalayan, narito na kami. Tila ang kasaysayan at diwa ng Pilipinas ay nakapaloob sa simpleng salitang ito. Nakakagulat na bihirang makita ang mga kaso kung saan nagawang makamit ng mga bansa ang demokrasya at kasaganahan ng ekonomiya. Nang sabay-sabay mula sa mga guho ng digmaan sa maikling panahon tulad ng Pilipinas. At naniniwala ako na tiyak na may natatanging diwa ang mga Filipino sa likod ng tagumpay na ito. Sa pagsusuri kung paano nakaapekto ang mga makasaysayang karanasang ito sa pagbuo ng pambansang karakter ng Filipino, tinutukan ko ang matibay na pagkakaisa, kakayahan sa pagharap sa krisis, at ang pananaw na nakatuon sa hinaharap ng mga Filipino. Ang pagiging maparaan ng mga Filipino na nagawang pangalagaan at paunlarin ang kanilang kultura sa gitna ng walang humpay na natural na kalamidad at krisis ay talagang kahanga-hanga. Maging sa modernong kultura ng Filipino, ang diwang ito ay buhay na buhay. Ang walang kompromisong trabaho ng mga artist, ang determinasyon ng mga content creators na nagsusumika para sa pagiging perpekto, at ang diwa ng pagsubok ng mga inhinyero ng maliliit na kumpanya. Lahat ng ito ay modernong pagpapakita ng diwang iyon. Ngayon, ang aking pananaliksik ay nagpatuloy sa kung paanong ang diwang ito ay isinama sa edukasyon at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Oras na upang mas malalim na galugarin kung paanong ang mga Filipino ay nagawang isalin ito sa pag-unlad at pagkamalikhain na nakakagulat sa mundo. At sa prosesong iyon, malinaw kong inayos ang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakatakdang maging isa sa pinakamahusay sa mundo. Ang kasigasigan sa edukasyon ng Pilipinas ay kabilang sa pinakamataas kumpara sa mga bansa sa mundo. Ang katotohanan na halos 100% ang antas ng literasiya ay nagpapatunay nito. Ngunit hindi lamang ito isang simpleng estatistika. Mas lalo akong naantig sa mga nakaka-inspire na kwento sa likod nito. Ang pinaka-nakakagulat ay ang dedikasyon ng henerasyon ng magulang na nag-alay ng lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak sa gitna ng kahirapan pagkatapos ng digmaan. Ang isang voluntaryong aktibidad na dinaluhan ko kasama ang isang propesor mula sa UP Diliman sa isang home for the aged ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa edukasyon ng Filipino. Doon, may isang lola na mahigit 80 taong gulang na nagkwento sa akin. Wala kaming pera, pero nagawa kong mapagtapos ang 3 kong anak sa kolehiyo. Nagbenta ako ng gulay sa palengke, ng maaga at naghugas ng pinggan sa gabi. Nagtiis ako kahit parang mababali ang likod ko. Pero ngayon, lahat ng anak ko ay may marangal na buhay. At iyan ang aking buhay. Nang hawakan ko ang kanyang mga kamay na may kulubot, naramdaman ko ang puwersa na nagtulak sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa kamay na iyon. Maraming matatanda na nakilala ko sa Home for the Aged ang nagsasalita ng may pagmamalaki tungkol sa mga nagawa ng kanilang mga anak kaysa sa kanilang sariling mahirap na buhay. Bagaman hindi kami lubos na nagkakaintindihan sa wika, sa tuwing ipinapakita nila ang mga larawan ng kanilang mga anak, ang pagmamalaki na nararamdaman sa kanilang mga mata ay mas malakas kaysa sa anumang wika. Isang matanda ang mahigpit na humawak sa aking kamay. Kinuha ang kanyang lumang pitaka mula sa bulsa at ipinakita sa akin ang bawat larawan ng kanyang mga anak at apo. Sa huli, itinuro niya ang larawan ng kanyang apong babae na nagtapos ng PhD at umiyak. Kahit hindi kami nagkakaintindihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko sa buong katawan ko ang lalim ng sakripisyo at pagmamahal sa edukasyon ng mga Filipino na tumatawid sa henerasyon. Ang mga maliliit na pag-uusap na mayroon kami habang minamasahe ko ang balikat ng mga matatanda o sinasamahan sila sa paglalakad ay nagdagdag ng buhay na damdamin sa aking pananaliksik. Pagkatapos magbigay galang at magkaroon ng makabuluhang oras kasama ang mga matatanda, umalis kami sa pasilidad. Habang nagbabalik ako sa aking silid-aralan at lalo kong pinag-aaralan ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya ng Pilipinas, mas lalo akong naantig sa mga kwento ng tao na nakatago sa likod nito. Ang pagbangon na tinatawag na himala ng silangan ay hindi lamang tagumpay ng patakaran ng ekonomiya, kundi resulta ng dugo, pawis at luha ng hindi mabilang na tao. Hindi na ako nagtataka na ang post-war recovery ng Pilipinas ay nakamit sa loob lamang ng ilang dekada. Sa pagsasama-sama ng mga resultang ito ng pananaliksik, nagkaroon ako ng paniniwala na ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa swerte o panlabas na kadahilanan. Ngayon, bilang panghuling yugto ng aking pananaliksik, oras na upang sistematikong ayusin ang 3 pangunahing dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakatakdang maging isa sa pinakamahusay sa mundo batay sa pagsusuring ito
at magbigay ng pananaw sa hinaharap. Ang una ay ang diwa ng sining gawa craftsmanship at ang makabagong pag-iisip, ang sinaunang likhang sining at ang teknolohiya ng kampilan na nagpapanatili ng talim nito sa loob ng daan-daang taon ay nagpapakita ng matagal ng tradisyon ng teknikal na pagbabago ng mga Filipino. Ang argumentong ang ganitong masinop na teknolohiya ng paggawa at ang pagkahilig sa detalye ng mga artist ay humantong sa modernong teknolohiya ng Pilipinas, sa software, BPO at precision engineering ay lubos na nakakumbinsi. Malinaw pa rin sa akin ang pagkagulat nang matuklasan ko ang katotohanan ito. Nakakagulat na ang pagbabago na nagbabago sa takbo ng kasaysayan ay patuloy na ipinapasa sa bansang arkipelagong ito. Iginiit ng propesor na ang modernong teknolohiya ng Pilipinas ay nagmula sa ibang bansa, ngunit ang makasaysayang ebidensya ay malinaw na nagpakita na ang pagkamalikhain at teknikal na pagkamahinahon ng mga Filipino ay isang tradisyon na nagpapatuloy sa loob ng libu-libong taon. At ang tradisyong ito ang bumubuo sa batayan ng pandaigdigang kompetisyon ng modernong industriya ng paggawa ng Pilipinas. Ito ay hindi lamang simpleng panggagaya, kundi resulta ng malikhaing pagbabago at ang lihim kung bakit ang Pilipinas ay may malaking bahagi sa pandaigdigang merkado ay nakasalalay mismo sa makasaysayang DNA ng mga Filipino. Ang pangalawang dahilan ay ang pagka-flexible at pagka-siyentipiko ng wika. Ang wikang Filipino na gumagamit ng mga matatag na wika at modernong salita ay higit pa sa isang simpleng sistema ng pagsulat. Ito ay isang makabagong sistema na epektibong nagpoproseso ng impormasyon. Ang kakayahan nitong agad na tanggapin ang mga banyagang salita at isama ito bilang sarili nitong wika at ang kakayahan nitong ipahayag ang sensitibong damdamin ng ganitong uri ng hybrid na pag-iisip ay nagpapakita ng modernong integrated na pag-iisip. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa akin ng damdaming higit pa sa pagkagulat. Bukod pa rito, ang wikang Filipino ay may mahalagang papel sa digital age na mayaman sa bokabularyo at pagpapahayag. Ang dahilan kung bakit inaaral ng mga kumpanya sa buong mundo ang nilalaman at kultura ng Filipino ay nakasalalay din dito. Ang katotohanan na ang isang kultura ng pagsulat na nabuo, daan-daang taon na ang nakalipas ay nangunguna sa pinakamodernong industriya ng nilalaman ng ika at tusinuan siglo, ay malinaw na ebidensya ng pagka-advanced at pagkamakabago ng kultura ng Filipino. Tila ang Pilipinas ay mayroon ng pangitain na nakikita ang hinaharap mula mismo sa wika. Ang pangatlong dahilan ay ang kasigasigan sa edukasyon at kasipagan. Ang edukasyon sa Pilipinas ay lumago sa isang direksyon na nagpapaunlad ng kooperasyon sa loob ng grupo at ang responsibilidad ng individual na higit pa sa simpleng paglilipat ng kaalaman at ang pagkahilig sa panghabambuhay na pag-aaral ay napakalaki din. Ang ganitong kasigasigan sa edukasyon ang pangunahing kadahilanan kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas at ito rin ang dahilan kung bakit nais ng mga pandaigdigang kumpanya na kumuha ng mga talentong Filipino. Tila ang lakas ng mga Filipino ay nagmumula mismo sa walang katapusang pagkauhaw sa kaalaman. Lalo na sa mabilis na pagbabago ng modernong lipunan, ang mga talentong Filipino na may pangunahing kaalaman at kakayahan sa pag-apply ay nagiging mas mahalagang kompetisyon sa hinaharap na lipunan. Sa pagsusuri sa lakas ng edukasyon ng Pilipinas, naniniwala ako na ang walang humpay na pagsisikap para sa pagpapaunlad ng sarili ang magiging puwersa na magpapanatili sa kompetisyon ng Pilipinas sa hinaharap na lipunan. Dahil sa ganitong sistema, patuloy na makakagawa ang Pilipinas ng mga champion sa iba't ibang larangan. Sa komprehensibong pagsusuri sa tatlong elementong ito, napagpasyahan ko na ang Pilipinas ay may sapat na potensyal upang mamuno sa mundo bilang isang kultural at teknikal na kapangyarihan. Sininggawa, wika, kultura, at kasigasigan sa edukasyon ang mga ito ay mahalagang ugnayan na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng Pilipinas at natuklasan ko na ang mga ito ang pangunahing salik na nagpapatunay sa potensyal ng Pilipinas. Naniniwala ako na ang hinaharap ng Pilipinas ay magniningning sa tatlong elementong ito. Pagbalik ko sa Cambridge University, balak kong ilathala ang isang aklat na pinamagatang mula sa diwa ng Filipino hanggang sa pandaigdigang pagbabago batay sa resultang ito ng pananaliksik. Sa aklat, layunin kong patunayan ang pagiging orihinal at kahusayan ng kultura ng Filipino sa pamamagitan ng objetibong makasaysayang at kultural na ebidensya at sistematikong salungatin ang argumento ng mga iskolar na may makitid na pananaw tulad ng propesor. Ang aking pananaliksik ay nagtaas ng pangangailangan na tingnan ang kultura ng Silangang Asya mula sa isang mas balanse na pananaw na lumalayo sa pananaw na nakasentro sa kanluran.
Binigyang diin ko ang mensahe na kailangan nating iwanan ng lumang pananaw na tinitingnan ng kultura ng Filipino bilang simpleng anino ng kultura ng kontinental at kilalanin ang natatanging halaga at kontribusyon ng Pilipinas. Ang bagong pananaw na ito ay unti-unting tinatanggap sa akademya na nagbubukas ng bagong abot-tanaw sa pag-aaral ng Filipino. Ang isang taong pananaliksik sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng akademikong karanasan para sa akin, kundi isang serye ng pagkagulat at kagalakan. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng kultural na pagkagulat at inspirasyon ng sabay-sabay, at ang karanasang ito ay nagbago ng direksyon ng aking buhay. Patuloy kong aalamin ang potensyal at posibilidad ng Pilipinas habang pinapanood ko ang pagtakbo nito sa harapan ng entablado ng mundo. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Paalam sa inyo. Kumusta, mga manonood? Kamusta ang episode natin ngayon? Ang nakakagulat na katotohanan na natuklasan ni Professor Ethan Hayes ng Cambridge habang nag-aaral ng kultura ng Filipino ay napakawili-wili, hindi ba? Isa itong kuwento na nagbubunyag ng lihim kung paanong nagawang magulat ng Pilipinas ang mundo. Iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo. Panghuli, ang pag-subscribe, like at pag-set ng notification. Na tumatagal lamang ng 1 segundo ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang puso ng Pilipinas na nagpapadala ng taos-pusong damdamin sa inyo. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.